Binabantayang low pressure area na si 96W itinaas ni Japan Meteorological Agency at ni Pag-asa bilang Tropical Depression Fabian. Kaya ang bagong trend name na malilipat kay 16W bilang Goryo na magiging ikapitong tropical cyclone na papasok sa Philippine Area of Responsibility, either pumapapaaga sa Linggo o sa Lunes. Na may posibilidad naman itong mas dadaos-dos pa pagsapit ng bandang hapon o bandang Martes na. Depende sa magiging kilos ayon sa Joint Typhoon Weather Center data feed. Na bagamat hindi na masyado makakaepekto ang malawakang trough nitong si 96W o Fabian na tinawag na ni Pag-asa sa extreme Northern Luzon, magkakaroon lamang ito ng katamtamang improved weather condition na sa buong bahagi ng extreme Northern Luzon na magkakaroon pa rin ng mga isolated rain showers. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, August 8, 2025. Ang oras nating Boss 5 ngayong umaga ay alas 11:12 na ng umaga. So, 888 pala ang petsa natin ngayon dahil August 8, 2025 po ang ating araw ngayon. Dahil Biyernes ay araw po ng 8, tapos ang buwan po natin ay August 8 pa. So, kung mapapansin niyo 888 po ngayon ang ating araw ngayon. So, may mga ibang nagsasabi swerte daw na numero yon. At sa iba naman daw ay lalakas na naman daw ang mga order sa mga online shopping daw niyan. Well, wala po tayong impormasyon dyan dahil hindi naman scientific yan. Pero diretso agad tayo sa ating weather analysis ngayong araw dahil patuloy pa rin tayo nakakaranas na ng mga pagkulog at pakidlat, lalo na dito sa may bandang Southern Luzon ngayon. Dahil na epekto ngayon ng tinawag na Fabian ni Pag-asa ngayong umaga lamang habang ito ay umi-exit ng Philippine Area of Responsibility, pero ayon sa aking tropical cyclone sector nga po, nanatili lamang itong isang low pressure area na may 28 km per hour lamang ang kanyang 1 minute average. Yan o, under-invest pa rin si 96W. So, kaya lang sa official ni Japan Meteorological Agency at ni Pag-asa ay itinaas pa rin nila ito bilang tropical depression. So, magkaroon na ng magkaiba na analysis ang ating tropical cyclone sector at sa mga official weather agencies gaya ni Pag-asa. At tinawag na nga nila itong Fabian. At since hindi naman siya na-identified na aking tropical cyclone sector bilang Fabian, so automatic ito yung sinasabi natin na mamanumanuhin na natin i-input sa kanyang system na si Fabian na. Kahit na ito ay invest low pressure area lamang sa aking tropical cyclone sector. So masusunod pa rin kasi ang mga official weather agencies. So wala po tayong magagawa, ay kailangan nating sundin yung alphabetical order para hindi magkagulo-gulo ang pangalan ng mga bagyo na pumapasok sa atin Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, okay na po yung aking Doppler radar imagery na may data feed uli ni Pag-asa. So, real-time na uli ang ating Doppler radar at mas improved na po ito dahil nakuha natin yung technique na ginagamit ng ibang website gaya na lang ng Rain Viewer na kaya nilang i-soften o i-smooth yung pinaka-transition ng animating plate. Kaya makikita niyo yung maganda na po yung detalye ng kanyang Doppler radar graphics. Hindi kagaya kay Pag-asa ay sobrang pixelated. Mahirap ma-identify yung pinaka-zoning area. So kung titingnan natin dito sa pinakamalaking Doppler radar satellite, mas maganda po dahil mas soft na at mas maganda na po yung detalye ng range ng approximation rain droplets na bubuo sa area. So hindi na po siya masyadong pixelated. Tapos yung approximate range ay sinakop na niya base doon sa kumpul-kumpul ng cluster ng pixel ng Doppler radar. Kaya kung titingnan nyo kay Pag-asa, doon sa pinaka-Doppler radar nila, bubuksan natin yung webpage si Pag-asa para makita nyo po yung sinasabi natin. Doon sa pinaka-radar nila, kung titingnan nyo po sa pinaka-radar ni Pag-asa,
i-animate natin ay napaka-pixelated. Ayan o, pagka sobrang pixelated, mahirap ma-identify yung pinaka-zoning dahil hindi masyado smooth yung pinaka-animated images. So, yun ang ating natutunan sa tulong din ng mga foreigner na hiningan ko ng tulong kung paano makakuha ng mga Doppler radar. At nagpapasalamat ako sa kanila dahil sa nabigyan nila tayo ng API source para makuha din natin yung real-time data mula kay Pag-asa na rin, which is nagkaroon tayo. So, makikita ninyo dito ay napaka-pixelated po. Diba? So, yun din ang sinabi sa akin ng mga foreigner na mahirap mag-identify kapag pixelated ang images. Yan. So, kailangan mas smooth po yan para mas kita po yung approximated range ng aabutan ng isang Doppler radar o yung mga uulanin dito sa paligid. So, ginawa po natin yan at makikita po natin dito ay napaka-smooth na po yung pinaka-Doppler imagery at kitang-kita po yung approximated range na aabutan ng ulan. Gaya na lamang dito, at kaya pa nating ma-adjust yung opacity. Ayan. So, makikita rin natin yung area, yung range ng mga uulanin dito sa Bicol region. Ayan, sa may bandang Ligaw. Ingat po kayo dyan. Nakakaranas kayo ng mga ilang cluster na mga ilang moderate to some heavy rain showers. Ganon din sa ilang bahagi dito sa may bandang San Francisco. Ayan, dyan sa may bandang sakop ng Quezon Province. At makikita nyo rin po ang mga cluster ng mga kalat-katapag-ulan sa the rest ng Southern Luzon, especially sa may bandang Bicol. Dito naman sa may bandang Baybayin, sa kanluran ng Olongapo, ay meron ding mga ilang light to some moderate rain showers na makikitaan sa Baybayin ng San Antonio, San Narciso, yan, hanggang dyan sa may bandang Iba, Sambales nga po. At makikita natin ang animation range ng Doppler radar. Yan. Makikita nyo po na nag-reanimate na po yung Doppler radar. Yan, makikita nyo po ang range niya, at least mas kitang-kita po yung approximate. At dito sa may bandang Aragay nga po, paligid nga po ito ng Naga or rest ng Naga, ay may mga cluster po ng mga heavy rain potential na umiiral po dyan. So, ingat po sa mga potential na localized thunderstorms at mga biglaang buhos ng ulan na magdudulot ng mga flash flood. So, at least kitang-kita naman po kahit papaano. Pero sa mas detalye nga po na satellite imagery natin, kung gusto niyo makita ang pinakadetalye, dahil dito hindi kumpleto ang Doppler ni Pag-asa, pwede nating makita gamit ang ating CIMS o CIMMS na Doppler satellite imagery. Ayan, mas makikita natin ang detalye na mga area na uulanin. Kitang-kita naman po, malawakan ng pag-ulan dito sa may bandang Quezon Province, the rest ng bandang Bicol region, yan, sa may bandang Mindoro din, Eastern Visayas, lalo na sa northern part ng Samar, sa Lawang, ay nakakaranas sila ng malawakang kalat-kalat na mga pag-ulan. Yan o, may mga moderate to heavy rain showers po. Sa may bandang Lawang, northern Samar po, ingat po. At inuulan din kayo sa may bandang Masbate, sa may bandang Leyte, Tacloban, may mga pag-ulan din sa may bandang kanluran ng Panay Island. At asahan din ang unti-unting pag-ulan na rin sa may bandang Taytay, El Nido hanggang Puerto Princesa. Dahil may mga lumalapit dyan na water vapor o precipitate rate na lumalapit dyan sa may bandang El Nido or bandang Puerto Princesa nga po. So expected, ang Southern Luzon at most of east portions ng Visayas ay makakaranas kayo ng mga moderate to some heavy rain showers po. Kitang-kita naman po sa Doppler radar imagery. Pero kung titingnan natin dito sa data feed ni Pag-asa, hindi masyado sakop o hindi kita masyado yung estimation precipitate rate. Hindi kagaya dito sa CMS radar ay kitang-kita po yung mga area maging sa may bandang Visayas na nakakaranas sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan. So ingat po dyan sa mga patuloy na pag-ulan at yung ating mga pagkulog at pakidlat dyan sa may bandang Eastern Visayas at Southeastern Luzon. At bibilangin natin kung ilan po ang total rain lightning strikes as of 11:21 AM ngayon dito sa amin sa Caloocan. Total of 108 lightning strikes na po. At mas latest po ito, ingat po sa mga kababayan natin sa Baybayin ng Catanduanes o the rest ng Bicol region dahil may mga pagkulog at pagkidlat pong umiiral sa inyo dyan. Kasabay nga po ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan po. Hindi na masyado sa bandang Isim, Northern Luzon dahil malayo na nga po yung low pressure area or tropical depression naman kay Pag-asa, nasaglitan lang yan magiging tropical depression.
pagkalabas din ng PAR yan ay tatawagin din nila yan as low pressure area kaagad. So parang saglit na saglit lang siyang matatawag na pabyan. At dahil sa napakalayo na niyan sa range ng Luzon, halos katamtaman na po ang panahon nila dyan sa buong extreme Luzon ay umaaraw-araw na nga po sa kanila dyan. So hindi na masyado ramdam nila yung trough nitong si 96W or pabyan na tinawag ni Pag-asa. Ayan kitang-kita naman ay natiling remnant o low pressure area lamang ito. So hinabol pa ni Pag-asa na tawaging pabyan. So wala po tayong magagawa. Pero kitang-kita naman po dito sa may bandang Southern Luzon at Visayas, nakakaranas sila ngayon ng malawakang pag-ulan nga po. Ayan hanggang sa may bandang Eastern Visayas. So ingat po mga kababayan natin at i-discuss natin maya-maya yung mga areas pa na makakaranas ng malawakang ulan ngayong weekend na dahil Biyernes na po. Sa ating thunderstorm advisory, nakataas sa Visayas nga po. Yan, nakataas ang halos buong eastern to western part ng Visayas. So mula Negros Oriental na po yan, Occidental, Occidental Mindoro, yan, Leyte, Palawan, yan, kasama na. Negros Oriental nga po, yan, inaasahan po ay makakaranas kayo ng mga localized thunderstorm po. Well, nabanggit na nga po natin dito sa silangan nga po ng Bicol region po sa baybayin. Lalo na malapit siya sa may bandang Catanduanes po. Ayan Yan, marami po yung mga matitinding lightning strikes. Kaya ingat po sa mga kababayan natin dyan. At so far dito sa Metro Manila, base na rin sa Doppler radar imagery, ay hindi naman tayo inaabot ng precipitation estimation. So, asahan natin na maaraw sa amin dito sa Caloocan dahil kitang-kita naman po base sa ating CCTV snapshots ay matirik po ang araw namin bagamat overcast po at haze sa amin sa Caloocan. Sa ating current conditions, overcast nga po, gloomy, haze at partly cloudy pa rin dito sa amin sa Caloocan. So expected sa buong Metro Manila at usbong na po medyo umuusbong na rin ang ating habagat pa rin. Pero until now, wala pang saturation ito. Malamang ay paglapit nitong si Gregorio na papasok ng ating PAR sa linggo siguro o bandang Lunes dahil medyo mapapaaga daw yung pagpasok niya ng PAR, asahan natin unti-unti magkakaroon na ng saturation yung hatak sa ating habagat, magdadala na yan ng mga pag-ulan sa kanluran ng bansa. Sa lowest temperature na itala na kay weather station kaninang 5:43 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.5 degrees Celsius. At kahapon naman, nasa 31.6 degrees Celsius ang aming pinaka-highest end temperature na ito. Naitala ito kahapon ng hapon at 2:28 PM. So, ibig sabihin lamang nito ay bagamat lagpas 40 degrees Celsius ang aming heat index, manatili pa rin mataas ang cautionary ng aming heat index na 42.7 degrees Celsius since kahapon. Kung titingnan naman natin sa ating Almanac Climatology ng ating heat index ngayong araw, ay wala kaming latest update ng heat index so far since 12 AM. Pero ang forecast sa amin sa Caloocan ay 39 degrees Celsius daw ang aasahan namin. So mukhang hindi ganun katindi ang pagiging extreme caution ang forecast ng aming heat index sa Caloocan. So mukhang magiging maulan din kami siguro sa hapon o mga bandang hapon na siguro sa Caloocan o sa iba't ibang panig ng Metro Manila, ayon na rin sa pagbaba ng heat index forecast namin na hanggang 39 degrees Celsius ang pinakamataas hanggang alas 2 na raw ng hapon. Samantala kung sisilipin naman natin sa iba't ibang bahagi ng bansa, since improved weather condition na nga po ang extreme Luzon, balik uli sa tumataas na heat index ang Ilocos region. Aabot daw sa 40 degrees Celsius po ang extreme caution ng heat index sa inyo dyan, which is pinakamataas na daw yan ngayong araw. So hindi naman ganun katindi. Sa Tugigaraw naman, ang pinakamataas ninyo ngayon so far, 42 degrees Celsius na extreme caution, pero papalo pa yan hanggang 44 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. So mukhang hindi ganun pa katindi ang alinsangan ninyo dahil improving weather condition pa po kayo dyan mula sa mga sunod-sunod na pag-ulan kahapon at nung isang araw. At sa Santiago, Isabela naman, well, balik na naman sa pagtaas ng kanilang heat index. 41 degrees Celsius po ang inyong heat index ngayon dyan, pero papalo pa raw yan hanggang 44 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 daw ng hapon. So mukhang umaalinsangan na kaagad ang inyong panahon dyan, dyan sa may bandang Cagayan Valley. Sa may bandang Pangasinan naman sa Dagupan,
o bandang Kalasyaw ay nasa 39 degrees Celsius po ang inyong heat index. So tumataas na rin po ang inyong heat index dyan at papalo pa yan hanggang 41 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. So medyo maalin-alinsangan na rin tayo dyan. Sa Central Luzon sa Tarlac ay nasa 38 degrees Celsius po, pero papalo pa ro yan hanggang 43 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon. So medyo maalin-alinsangan na rin kahit papano dyan sa bandang Central Luzon. Sa may bandang Batangas naman ay nasa 37 degrees Celsius po. So medyo mababa po ang inyong heat index dyan. Pinakamataas na po yan sa maghapon. Pero di pagdating naman sa may bandang Puerto Princesa, well expected, medyo mataas pa rin, 39 degrees Celsius po. Despite na makakaranas kayo ng mga kalat-katapag ulan ngayong umaga hanggang tanghali daw dyan. Pero expected na magkakaroon kayo ng mga kalat-katapag ulan pa rin dyan sa maghapon dahil malawak po yung trough no umaali-aligid po dyan. Sa bahagi naman ng San Jose, Occidental Mindoro po, kung sisilipin natin ay mababa nga po at makita natin is medyo inuulan-ulan din kayo dyan at makulimlim kaya medyo mababa ang heat index so wala tayong masyadong komento. 35 degrees ang pinakamataas. Sa may bandang Central Visayas sa Cebu ay nasa 37 degrees Celsius ang inyong pinakamataas. Pero papalo pa yan hanggang 40 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So medyo moderate pero considering mataas pa rin ang heat index quotient yan dahil sa extreme quotient pa rin yung pinaka-average niyan ngayong maghapon po. Pero expected po magkakaroon kayo ng mga kalat-katapag ulan ngayon dyan dahil masyadong masaturated ngayon ang water vapor sa Visayas at Mindanao. So expected natin na magiging maulan din ang bandang Davao region kaya wala tayong magiging komento. Ayan o. Pero mga bandang hapon ay magkakaroon tayo na at least extreme quotient na 34 degrees Celsius. Pero mababa yan na maituturing. At sa may bandang Zamboanga Peninsula naman ay nakakaranas din kasi sila ng mga kalat-katapag ulan kaya medyo mababa rin ang heat index. So expected na medyo maulan po sa may bandang Mindanao, lalo na dyan sa may bandang katimugan ng Davao region po. Ganon din sa may bandang Visayas sa South Luzon ay magkakaroon tayo ng mga kalat-kalat po na mga pabugsong mga pag-ulan ngayong araw. Kung itatabi naman natin sa PH Extremes in past 24 hours, nangunguna ang hinatuan sa may pinaka-mainit na air temperature since kahapon na 35.6 degrees Celsius na highest air temperature. Sa lowest temperature naman sa Baguio na tiling stationary at 17 degrees Celsius po ang pinakamababa. At sa Inulan naman ng Calayan, Cagayan ay nakaranas sila ng grabing ulan na 77 mm na total rainfall po. Dahil yan sa nagdaang trough nitong C96W or tinawag na nga pong Fabian ni Pag-asa. Pero wala pa rin kaming naging pag-ulan kahapon. Since kahapon wala po. So natiling stable lamang sa 74.1 mm ang total rainfall namin ngayong Agosto. Sa atin namang outside humidity, medyo mataas pa rin po, 76%. Moderate ang ating concentration ng outside humidity. Tumaas ito ng 1% since last hour. Medyo mataas din ang ating barometric pressure. Alanganin, 1,009 hectopascals. Instead dito since last hour. At kasalukuyang nasa maximum high tide po tayo ang ating sea level. Pero since wala naman masyadong mataas na alon, yung bugso na lamang ng ating habagat sa kanluran ang pag-ingatan. At sa mga papalaot ngayon, mukhang maganda naman pong pumalaot except na lamang sa mga maliligo dahil napakataas po ang ating sea level. Double check na rin natin kung lagpas 1 meter ba ang ating magiging sea level. Yes, 1.3 meters po. Pero expected sa Sabado bukas, aabot na naman sa pinakamataas na sea level na 1.4 meters. So mas malalim ang magiging high tide natin bukas po. Ngayon ay nasa 1.3 meters po ang taas ng ating sea level. So, medyo delikado pa rin yan, lalo na sa mga chikikiting na maliligo sa mga baybay ng karagatan natin ngayon. Nasa peak of high tide po tayo. Delikado po. At sa mga papalaot naman ay sumama po kayo ng mga malalaking bangka dahil medyo roughy po ang ating karagatan. Bunsod na rin ng medyo swelling, lalo na sa kanlurang baybay ng bansa. Sa atin naman almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:41 AM at inasang lulubog po ito mamayang 6:22 PM. At sa ating rise and moon set, since full moon na po tayo, dahil 99% illuminated na waksing gibas, magmo-moonrise po ito mamayang hapon at 5:40 PM. At lulubog na ito kinabukasan na ng madaling araw at 5:16 AM. So matatanaw na po ninyo yung pagka-full moon yan mamaya.
At sa ating local weather outlook para ngayong weekend ay partly cloudy ang ating maghapon na may mga localized thunderstorms, especially yung mga afternoon rain showers natin na tuloy-tuloy po yan. 100% chance po na uulanin daw kami sa Caloocan. Kung hindi man sa amin, maaring dyan sa Karatig Metro Manila, especially sa Quezon City, bandang Bulacan at bandang Cavite naman, dyan sa may bandang Kaluran. Kung hindi man bandang Cavite, pababa na ng bandang Laguna na siguro o alanganin dyan sa pagitan na po ng Batangas. Bukas na Sabado, ganun din ang magiging lagay ng panahon. May mga localized thunderstorms o afternoon rain showers, pero mas mababa daw ang chance na pag-ulan dito sa amin na 48% chance lang daw na uulanin. So, medyo 50-50. Highest and lowest temperature expected maglalaro 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. At sa local weather advisory, na mataan ang sentro kaninang madaling araw, 150 km northwest ito ng Bacnotan, La Union. Ngayon, palabas na ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga at tinawag na nga po itong Fabian ni Pag-asa. Ngayong umaga lamang ito itinaas na po. So, expected dyan. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa CIMS. Satellite animation dito ay makikita po ay mas maganda na po ang panahon dito sa may bandang extreme Northern Luzon. Ayan. Katamtama na po ang panahon at very improved weather condition sa kanila. Asahan lamang ang mga kalat-kalat na pag-ulan na lamang siguro, lalo na sa bandang hapon po o gabi dahil sa saturated pa rin ang water vapor dyan kahit papano. Kaya lang, mula dito sa bahagi nga po ng Central Luzon, kabilang na ang kaluran ng Zambales, makikita dito na mga ilan lamang na kaulapan at mga isolated lamang na mga pag-ulan ang naka-forecast. Kabilang na ang Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon, pero magkakaroon tayo ng overcasting gloomy na dyan, especially sa buong Southern Luzon area. Kitang-kita sa satellite imagery na may mga kalat-kalat na pag-ulan ang umiiral, especially sa buong bahagi ng Southern Luzon. So kung gagamitin natin ang ibang satellite imagery para sa heavy rain potential na sakop ng mga uulanin ngayong araw, since katamtaman lamang ang panahon dito sa may bahagi ng buong Northern Luzon, diretso agad tayo sa may bandang Southern Luzon na makikita po ay kalat-kalat po ang pag-ulan ang iira sa bandang magbahagi ng Southern Luzon, especially nga po dito sa may bandang Negros Region mula San Pablo, Laguna hanggang Lucena na po yan at hanggang Atimunan. Kitang-kita naman po at moderate to heavy rain showers din ang nakikitaan sa buong Camarines Region, mapa norte man yan o mapa south, and the rest ng Bicol Region. Very overcasting gloomy po kayo dyan at asahan ang mga moderate and heavy rain showers na magiging kalat-kalat ngayon sa buong Naga, Iriga, hanggang dyan sa may bandang boundary ng Legazpi. Pero expected ang magiging maulan pa rin kasama na ang buong Albay, Sorsogon, at Catanduanes po. Ingat sa mga pagbaha at huwag sana magkaroon ng pagguho ng lupa. And the rest naman ng bandang Batangas, mula Tagaytay hanggang dyan sa may bandang Batangas mismo, sa Batangas City, papasok niya ng bandang San Pablo, asahan ang overcasting gloomy kayo dyan. Expected ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. At since yung galaw ng kaulapan ay pahilagang kanluran, expected din ang Metro Manila at ilang kratig ng Northern Luzon. Unti-unti rin tayo magiging saturated ng trough at magkakaroon din ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Very gloomy rin ang buong Mimaropa. So mula Mindoro na po yan hanggang bandang Puerto Princesa. Asahan din po ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa maghapon hanggang dulo na yan ng Batarasa area. At mula naman sa Visayas, magiging maulap din at kalat-kalatin ng pag-ulan ang iira dyan sa hilagang bahagi ng Panay Island mula Capiz hanggang Aklan na po yan. Siyempre, magkakaroon din ng mga kalat-kalat na pag-ulan ang buong Iloilo, Guimaras at patawid na yan ng bandang Negros, especially dyan sa hilagang bahagi nga po ng Bacolod, mula Cadiz, Sagay, Escalante hanggang San Carlos at Canlaon po. Ingat po sa mga posibleng mga flash floods po anytime dahil may mga heavy rain potential po na iiral dyan sa inyo sa hilaga. Sa katimugan naman ng Negros Region na Occidental o Oriental ng Negros Region ay magiging maulap ang inyong hipapuin. Overcasting gloomy rin kayo at asahan ng kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog lalo na dito sa may bandang Dumaguete, Bayawan at ilang areas ng Siaton at isla ng Siquijor. Maulap din at katamtaman pero magiging kalat-kalat ang pag-ulan sa Cebu at Bohol, lalo na dyan sa may bandang Daang Bantayan, Bogo hanggang Tuburan o Sogod. Ingat po sa mga pagbaha just in case po na bigla ang malakas ang buhos ng ulan. Ganon din sa bahagi nga po ng Bohol at South Leyte.
In the rest ng buong Leyte hanggang Samar, asahan din po mga kalat-kalat na pag-ulan. Moderate to heavy rain showers po ang iiral ngayong araw hanggang sa maghapon po. Yan o, mula bandang Tacloban po at dyan sa papasok nga po ng west portion ng Catbalogan hanggang dyan sa may ng Santa Rita, and the rest ng Northern Samar hanggang dyan nga po sa pagitan nga po ng Dolores at pababa ng Gian Eastern Samar. Moderate to heavy rain showers po ang iiral sa inyo, so ingat po sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Mula naman sa may Mindanao, ang kanlurang bahagi ng Zamboanga Peninsula, kalat-kalat din na pag-ulan na may mga pagkulog at magkidlat ang iiral po dahil sa patuloy pa rin na surface trap na iiral dyan, kabilang na ang buong Sorsogon area at Davao Region po. Overcast and very gloomy tayo sa buong Davao Region. Asahan din ng moderate and heavy rain showers, kabilang na nga po ang General Santos, Sarangani, Davao Occidental, or bahagi nga po ng bandang San Marcelino. At kasama na ang Kapatagan ng Davao del Sur at City of Davao, asahan din na maulap at kalat-kalat na pag-ulan hanggang Davao de Oro and the rest ng Davao Oriental. Mula naman sa bahagi ng Agusan del Sur, kasama na ang Hinatuan sa Surigao del Sur and the rest ng Caraga area, magiging maulap din kayo dyan. Expected din ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Bagamat mas moderate ang bahagi ng Northern Mindanao mula dyan sa bahagi nga po ng Misamis Occidental, Cagayan de Oro, Misamis Oriental hanggang dyan na ngayon sa may bandang Agusan del Norte, asahan pa rin sa maghapon ang kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog dahil malawak po ang surface trap natin na umiiral. Ayan nga po yung malawakan na pag-ulan, kalat-kalat na may dalang moderate to heavy rain showers, lalo na sa silangang bahagi nga po ng Visayas at Southern Luzon po. Yan. Dahil sa mataas po yung saturation ng ating water vapor, asahan ang kalat-kalat po o very scattered po na pag-ulan. Except na lamang sa may bandang Isim, Northern Luzon na mas katamtaman po ang lagay ng panahon. At bandang Metro Manila rin na medyo alanganin na nako-cover na po ng mga kaulapan nito mula sa may bandang Southern Luzon. So expected po anytime maghapon magkakaroon tayo ng biglaang localized thunderstorms na may kasama ang biglaang buhos ng ulan. So medyo prepare na lang po sa inyong mga payong, lalo na sa mga bumibiyahe pa lamang sa maghapon. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector, itong C96W nga po. Bagamat na natiling low pressure area sa aking tropical cyclone sector, kay Japan Meteorological Agency at kay Pag-asa ay tinawag nila itong tropical depression na tinawag naman sa ating local name na Fabian, na naging ika-6 pa na bagyo ngayong taon, which is dinicide yan ni Pag-asa, so wala po tayong magagawa kahit na ito ay nanatiling low pressure area sa aking tropical cyclone sector. So ito ay pa-exit pa lamang ng Philippine Area of Responsibility. Yan. So palabas pa lamang ito ng PAR at base na rin sa pinaka vertical wind shear, ay malakas pa rin yung vertical wind shear sa kanya. Nasa out of range na po yung kanyang malawakang trap na ito sa may bandang Kaluran po. Kaya hindi na masyado gaano inaabutan ng trap na ito ni Fabian ang kalurang bahagi ng Northern Luzon na nagiging katamtaman na nga po ang panahon nila dyan sa may bandang Ilocos Region. Yan. At since ang mamaya o ngayong maghapon ina-expect natin lalabas ito ng PAR, pero bilang low pressure area mula sa aking tropical cyclone sector. So hindi ko masyado concern itong C96W o Fabian. Bagamat tropical depression yan ayon kay Pag-asa. Ang mas concern natin at mas tinututukan natin ngayon, itong si Gregorio na. Since malilipat na kay Podul o 16W, na tinawag sa international name na Podul, ay malilipat sa kanya ngayon ang ikapatong bagyo na tatawagin natin sa bansa. At pagka pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility sa linggo or bandang Lunes sa siguro ng umaga, ay tatawagin ito sa local name na Gorio na. At base sa aking tropical cyclone sector, itong si 16W ay nasa severe tropical storm category na yung kanyang 1 minute average, pero yung kanyang 10 minute average na natiling tropical storm pa rin sa atin. So as of 11:30 AM na ngayon, ang lokasyon na ngayon ni Gregorio ay nasa karagatan pa rin ito ng Northern Mariana Islands. So sobrang layo pa ito sa Philippine Area of Responsibility. Kung susukatin natin ay mahigit sa 2,000 ang layo pa nito. Ayan, nasa 2,462 km pa po silangan nito ng Itbay at Batanes po. So halos ang posisyon niya nasa extreme Northern Luzon.
na may 1 minute average sustained wind na ito na 94 kilometers per hour at bugsong umaabot na ng 122 kilometers per hour. Center air pressure 1,003 hectopascals at sa kanyang 10 minute average ay nasa 83 kilometers per hour. Tropical storm category po ito sa atin at bugsong umaabot ng 108 kilometers per hour. Kumikilos pa rin ito pa northwestward sa bilis na 16 km an hour. So, ibig sabihin lamang yan, pa northwestward muna, pero it doesn't mean dire-diretso yan. Biglang gaganyan, kukurba yan, pakanluran, ganyan. So, kung titingnan nyo po dito sa ating tropical cyclone track combination, ayan, ay makikita nyo po, medyo magno-northwestward muna siya sa loob ng 24 oras siguro or within 48-hour period, and then kakanluran din ito, dire-diretso. So, sa maghapon, ayon sa Joint Typhoon Weather Center, ay aabot pa ito ng severe tropical storm sa kanyang 1 minute average, ayon dito. Pero sa 10 minute average, manatiling tropical storm lamang ito. At ganun din sa pinapakita ng Japan Meteorological Agency data feed. At ganun din na magiging kilos niya, mag-northwest muna siya, and then kakanluran. And then, inaasahang papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Kung pagbabase natin ang kay Japan Meteorological Agency, papasok ito by August 11 or Lunes po ito ng madaling araw. Ayan 3 o'clock daw ng hapon, ng umaga ng madaling araw. Mga 3 o'clock ng madaling araw daw. So, alanganin na linggo or alanganin ng Lunes ng madaling araw, inaasahan daw na papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. So, either Sunday ng gabi or Monday na ng madaling araw or umaga. Depende nga po kasi sa magiging movement speed. Nagbabago kasi ang pagpasok niyan, depende kasi sa pinaka-movement speed ng isang bagyo. Kapag bumilis po ang kilos niyan, mapapaaga rin ang pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility. So, ganun po ang mangyayari dyan. Kaya nagbabago-bago rin yung oras ng pag-entrada niya sa ating Philippine Area of Responsibility. Lagi nating titingnan yung kanyang movement speed. Bakit naka-apekto yan sa oras ng kanyang pagpasok sa PAR at sa bilis ng kanyang pagpasok. At mula rito ay magkakaroon na ng crucial moment na kung ito ay susubsob dahil sa presensya nga po ng malakas na high pressure area. Again, magdedepende po yan sa ridge of high pressure area na maka-apekto sa kanya. Yan. Magkakaroon ng mga ridge of high pressure area dito sa pagitan na ito. Minsan bumababa po yung high pressure area, may kapiraso dyan na tendency ang lakas ng ridge niya ay magbubunsod po kay Goryeo na ito ay susubsob. Medyo dadaos doon siya ng konti. So depende yan sa high pressure area na magtutulak sa kanya pasubsob, kasi makikita ninyo mula dito susubsob siya and then magre-recovery siya. Ganun po ang mangyayari. So base sa Joint Typhoon Weather Center, ito ay e-entra sa ating Philippine Area of Responsibility mga madaling araw din, mga siguro mga bandang alas 2 din daw, kasi dito 8 o'clock AM na. 8 o'clock AM na ng Lunes. Yan, ng Lunes po yan ng umaga. So malamang halos kapareho lang kay Japan Meteorological Agency, mga bandang madaling araw na ito papasok. Mga bandang alas 2 o alas 5, depende. Na expected sa Lunes ng umaga ay papasok na ito ng Philippine Area of Responsibility. And then patuloy itong kikilos na ayon sa Japan Meteorological Agency by August 13 na ito, siguro mga Miyerkules na daw, ay nandito na yan sa may bandang malapit na sa Itbayat, Batanes, hilagang silangan ng Itbayat, Batanes, at ito ay tataas na sa severe tropical storm. So malamang kay pag-asa, severe tropical storm na rin ang maituturing. Bagamat sa 1 minute average ay ito ay typhoon category na nasa 148 kilometers per hour. Pero sa 10 minute average, nasa 90 kilometers per hour lamang yung maximum sustained wind nito, na may central air pressure 992 hectopascals. Yan ay bandang Miyerkules na po, next week na. Yan. Kasi August 13 po ang nakalagay dito, mga 9 o'clock ng umaga o 8 o'clock na ng umaga. Yan. So mga Miyerkules, nandito yun, malapit na yan sa bandang hilagang silangan ng Itbayat, Batanes na. So makikita dito, maliit ang tsansa na magkakaroon ng malaking landfall sa kalupaan ng Northern Luzon. At base dito sa latest forecast, mukhang walang nakikitaan na mayroong tatamaan sa aninmang kalupaan ng Batanes
group of island. Hopefully ay manatili na itong mataas at wag na sana siyang susubsob pa. So malaki pang tsansa o may pagkakataon pa itong susubsob dahil malayo pa talaga ang bagyo. Ayan, lumabas na rin yung forecast track ni Pag-asa. Kaya lang, saglitan lang yan. Magiging low pressure area kaagad yan pagka-exit ng ating Philippine Area of Responsibility. Parang kapareho lang yan noon ni Krising. Kung natatandaan ninyo si bagyong Krising o Bising. Si Bising yata yun o si Krising. Tinawag siya ni Pag-asa as Tropical Depression nung nandito na siya sa may bandang eastern part ng Taiwan. Yan, nung naalala natin ay yung low pressure area kumilos ng paganyan. Pagka landfall niya rito, tinaas agad ni Pag-asa as tropical depression pa na Krising or Bising. And then, ganun din ang nangyari dito kay Fabian. Yan. Kaya malayo yan sa akin na low pressure area pa rin, pero kay Pag-asa tropical depression na sa kanila. So, well, official po sila, so sila pa rin ang masusunod. Anyway, regarding kay Goryo nga po, sana ay hindi na po tuloy ang dumaos-dos para walang tatamaan sa alinmang kalupaan sa extreme Nodo Luzon. Either man tamaan yan o hindi, o lumapit man yan dito sa anumang kalupaan ng isla natin sa extreme Nodo Luzon, maghanda-handa pa rin po tayo dahil asahan po na hahatak yan ng husto sa ating habagat. Lalo na nitong darating na mga Martes siguro o Lunes. Paglapit niyan dito ay unti-unti hahatak na po yan sa ating habagat dahil lalakas po yung kanyang monsoon trap dito. Paglakas ng monsoon trap na mahahatak po yung ating mga habagat ay magpapaulan yan sa entire ng South Luzon at northern part ng Luzon at maaring madamay din ilang bahagi sa Visayas area. Yan. Depende sa lakas po ng bagyo pagkapasok niya ng PAR sa Lunes. Ng madaling araw siguro or bago magmadaling araw ng Lunes o Linggo, either way ay hahatak na po yan sa ating habagat na unti-unti magkakaroon na po ng maulap na impapawirin ang kanlurang bahagi ng bansa na magdudulot po ng mga pagkalat-kalat na mga buhos ng ulan po at localized thunderstorm po next week. So medyo ready po tayo at pag-aralan na po ng ating mga local government units kung magsususpend kayo ng klase. Bagamat siguro sa Monday ay papasok pa lamang ito ng PAR, ay siguro ay hindi pa siguro kayo makakapag-suspend ng klase kung malayo pa ang distansya ng bagyo. Depende na lamang sa lakas o strength ng bagyong ito. Kung mahina naman siya nang pumasok ng PAR, ay maaring hindi pa siguro kayo pwedeng mag-suspend pa siguro ng klase dahil medyo malayo pa. So, depende na lamang sa situational awareness kapag ito ay umentrada na sa ating Philippine Area of Responsibility siguro. Depende na yan. So, pag-aralan na lang ninyo po maigi. At since kayo po ang makakapag-final decide niyan, sa Lunes po yan o sa Martes. Yun po. So, sa mga nagtatanong, ay malaking epekto ba yan sa bandang Bicol Region? Mapa Camarines Norte man yan o Sur? Yes, maapektuhan pa rin tayo dahil nga po sa mahahatak na habagat. At kung titingnan natin yung pinaka-quadrant mula sa Joint Typhoon Weather Center, makikita natin mataas po ang quadrant ng ang direksyon niya kasi pakanluran. So, ang pinaka-lower left quadrant niya ay aabutin ang bandang Batanes Group of Islands. So, ibig sabihin po niyan, medyo malakas-lakas po ang magiging hatak niyan sa ating habagat dito sa kanluran po. Yan. So, magiging malakas po ang hatak niyan sa ating habagat na magpapaulan po sa halos buong Luzon hanggang Southern Luzon po. At maaari nga pong magpang-abot pa yung ilang trough dyan sa may bandang Visayas po na magdadala ng mga pag-ulan. So, medyo ready pa rin po tayo mga folks. Kahit na hindi ito nakikitaan sa ngayon na magkakaroon ng landfall scenario. Yan. Ito naman yung track ng Japan Meteorological Agency. Papasok din siya ng PAR at makikita niyo po sa Lunes nga po ng madaling araw ay papasok na ito ng Philippine Area of Responsibility natin. Yan po yung forecast track ng Japan Meteorological Agency. At so far kay Pag-asa ay kay Fabian pa lamang ang may pinapakita na may forecast. Yan o, si Pag-asa. Kay Fabian pa lamang. Wala pa kay Pregoryo. Dalawang weather agencies pa lamang ang nag-uunahan sa forecast between Japan Meteorological Agency at Joint Typhoon Weather Center.
Sa pinaka-forecast and symbols, makikita natin ay mataas pa rin ang confidence na ito ay kikilos pa kanluran at papasok ng ating PAR nitong darating nga po na Lunes ng madaling araw siguro. Yan, approximated ahead of time yan. At since malawak pa yung kanyang uncertainty, maaari pang magbago yung oras ng pag-entrada niyan sa ating PAR ha. So, hindi pa payak na eksaktong madaling araw papasok yan. Baka mas mapapaaga po or baka umaga na rin siya makakapasok. Depende sa kanyang movement speed. So, yan po yung pinaka-ensemble track at yung pinaka-spaghetti ensembles na mataas ang confidence na entrada talaga ito sa PAR. At mula sa ating SpaghettiOs Models Chart o Tropical Cyclone Intensity Forecast ay mananatili daw ito bilang tropical storm mula ngayong araw at sa susunod na 2 o 3 araw pa. Yan. At pagdating daw ng ika-6 o ika-5 araw o ika-6 na araw ay dito pa lamang magkakaroon ng forecast na aabot ito ng severe tropical storm ayon dito. So, tingnan natin dahil base na rin sa forecast track ng Japan Meteorological Agency ay magiging severe tropical storm na ito sa Miyerkules na ng umaga. Yan, o. Next Wednesday po yan ng umaga. Papalo na raw ito sa severe tropical storm. Yan. So, next week pa po ng Wednesday. So, mula ngayong araw, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalabas nga, ika-6 na araw o 5 or 6 days nga. So, mukhang tugma rin dito sa forecast. Ika-5 araw o ika-6 na araw ay papalo sa severe tropical storm category. So, tama naman din ang lumalabas dahil ganun din ang ipinapakita ng data track ng Japan Meteorological Agency na magsisevere tropical storm ito sa Miyerkules po, next week, mga bandang umaga. So, mga 5 to 6 days nga po after. So, within 5 days po, ay mananatili ito na maglalaro sa tropical storm category lamang hanggang next Monday po yan or Tuesday po. Yan po ang kasalukuyang forecast niyan na ipinapakita sa ngayon. Kung pagbabasa naman natin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring, kung magkakaroon ba ng pagdaos-dos ayon sa iba't ibang mga weather agency forecast at sa mga computer models, mula rito sa ating West Pacific Basin makikita ay yung ating tropical cyclone formation prediction, nakikitaan ay walang nakikitaan na magkakaroon ng landfall scenario sa ngayon. You know? So, medyo dito sa may bandang timog silangan ng Taiwan ito tutumbok base rito. Yan. At mula naman sa Global Spectral Model, kung sisilipin natin, ay makikitaan na ito ay kakanluran. Ayan. And then, papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. August 10 daw naman ito. Yan, August 10. So, kung August 10 yan, lalabas linggo yan. Yan. Linggo ng bandang gabi or Lunes ng umaga. Ayan, So, dito mas maaga yung forecast niya. Linggo po ito entrada sa ating Philippine Area of Responsibility. Yan. And then, kung i-forward natin animation, makikita po yung forecast track ay tutumbok ito sa may bandang southeastern part ng Taiwan. O halos dulon-dulo na ng Batanes o Itbay at Batanes na. So, sa ngayon, wala ring nakikitaan ito ay dadaos-dos according dito sa Global Spectral Model din. Sa mean sea level pressure, kung titingnan din natin, ganun din ang ipinapakita niyan. Ayan. Mga August din, papasok din daw ng PAR. Then, kikilos pa kanluran at tutumbok ito sa may bandang southeastern part ng Taiwan. Halos dulon-dulo na ng Itbay at Batanes. So, ang mas maapektuhan ng talaga ng bugso ng hangin na dala ni Gregorio ay ang Batanes Group of Island, Calayan, Cagayan, yan, hanggang sa may bandang Babuyan Island. Mas apektado sila dyan. So, malamang sila ang makakaranas ng mataas na tropical cyclone wind signal, number 2 siguro, or number 3 sa Itbay at Batanes, number 2 sa may bandang Calayan, Cagayan, at tropical cyclone wind signal number 1 siguro sa may dulo ng Ilocos Region, Cagayan Valley siguro, yan, hanggang dyan sa Abra. Yan, siguro, hanggang dyan lang siguro yung range na aabutin ng tropical cyclone wind signal na itataas si Pag-asa. So, at least yun lang nakikita natin. Pero again, it doesn't mean na wala tayo sa tropical cyclone wind signal ay hindi tayo maapektuhan ng mga pag-ulan. Then again, yung epekto po ng mahahatak nito na habagat, magpapaulan po yan hanggang Southern Luzon pa rin po next week ha. So, maghanda-handa pa rin po tayo kahit na hindi tayo rektang tatamaan ng bagyo just in case po.
At ayon naman sa ating tropical cyclone strike probability, makikita po natin in 120-hour period po by August 10 to August 12. Yan, makikita natin ay dito ay aabutin ng at least tropical cyclone strike probability ang buong bahagi ng Northern Luzon. And then by August 13, Wednesday po ito, maapektuhan na po ang extreme Northern Luzon. Yan, kasama na ang Batanes Group of Islands, mas mataas sa kanila, 20% na maapektuhan sila ng strike probability. Yan, habang lumalapit po yung bagyo. And then by Thursday, August 14 po, yung strike probability niyan, apektado na ang halos buong northern and extreme Northern Luzon. Pati na rin ang bandang kanluran, so maaaring apektado na rin ang Metro Manila sa maapektuhan ni Gregorio. Ayan o. So malawak po. So madadamay na rin ang halos buong Southern Luzon yan dahil nga po sa mahahatak nito na habagat. So malinaw po yan mga folks ha. Mag-ready-ready pa rin po tayo kahit na hindi tayo rektang tatamaan. At wala sa mga computer models naman o simulations, wala kay GPS, ECMWF. Yan. Kay ECMWF ganun din ang pinapakita. Ayan. Dito medyo naglalaro siya oh. Dito, andito pa lamang siya, papasok pa lamang siya ng PAR by August 10 o August 11. Yan o. So, sa ngayon, walang nakikitaan dito na medyo dadaos-dos ng konti. So, marami pang pagkakataon na magbabago yung forecast na yan. Kay NABGEM, ganun din. Pakanluran din. So, very high confidence na talaga na ganyan na magiging kilos. At makikita po natin yung pang-iistorbo ng high pressure area sa itaas. Kaya magme-maintain na pakanluran na magiging kilos ditong si Goryeo. Yan. Ito, yung ridge of high pressure area dito. Yan, magpapatulak dito kay Goryeo. Papasok, pakanluran. Kay JFS naman, ganun din. Mataas din yung ridge of high pressure area. Kaya kakabigin nito pakanluran. Ayun, no? Medyo may sumusulpot-sulpot na high pressure area dito. Kaya yung steering nitong si Goryeo ay makikita ninyo, naglalaro po yung galaw niya. Kasi once na may bigla lumitaw na high pressure area kasi dito sa may bandang South Korea or bandang Japan, ay dyan lamang siya medyo maitutulak pa baba o sasalubsob. So, depende yan sa... So, may tuturing natin na malawak pa ang pagka-erratic ng forecast na ito mga folks ha. Marami pang pagkakataon na pwede pa siyang mas sumubsob, mas mababa pagkapasok ng ating sa ating Philippine Area of Responsibility next week po. So, marami pa pagkakataon at napakalawak pa yung pagka-erratic ng forecast niyan. So, hindi pa talaga finality yung forecast niyan. Pero ang confidence na ito'y papasok ng PAR ay mataas talaga. Dahil pare-pareho na talaga sila ng forecast maging kay Japan Meteorological Agency po. Pare-pareho na po sila ng forecast din. So, yung assurance na i-enter ito ng PAR next week, mataas. Pero yung magiging kilos niya, kung susubsub pa ba ito palapit ng Northern Luzon, ay very erratic pa talaga. So, marami pa talagang pagkakataon na magbabago yung kanyang magiging trajectory ha. So, abang-abang lamang sa mga next forecast natin gradually ngayong araw. Magpa-post naman tayo sa Facebook page yan at araw-araw ay mag-update naman tayo sa ating mga analysis forecast track ni Goryeo. So, sa ulat lindol, so far, may mga ilang mahihinang pagyanig mula kaninang madaling araw. Probably mga magnitude 3 lang siguro to 4. At kahapon, medyo may mga malakas-lakas din na pagyanig ang nadedetect na aking seismograph. Pero hindi naman masyado siguro malakasan ito at malamang ay teleseismic. Mula kanina madaling araw ay so far makikita niyo po ay medyo tahimik naman ang ating seismograph. Wala namang masyadong malakas-lakas sa pagyanig. Pero mula sa short period seismographs, mula kay PBOX, wala rin silang nadedetect na at least magnitude 4.0. So mukhang walang gaanong mga malalakas-lakas pa rin na pagyanig tayo na naitala dito sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bagamat marami ang mga minor earthquakes, so diretso agad tayo sa historical earthquake agad para sa total na bilang ng lindol natin ngayong month of August. Yan. Since kukunti pa lang yung magnitude 4.0 plus, pero kung ito total natin, nasa total of 246 earthquakes na po tayo. 241 dito is magnitude 2.0 at 5 na po ang magnitude 5.0. So at least nadagdagan ng isa. And so far, wala naman na itala tayo na at least magnitude 5. So lumalabas kakunti pa lamang yung ating magnitude 4.0 so far. At kukunti pa lamang yung ating total earthquakes.
So medyo alisto pa rin tayo, lalo na sa may bandang southeastern part ng Visayas at Mindanao, na mas marami pa rin ang cluster ng mga pagyayanig ngayong month of August pa rin. Kayo pa rin na may pinakamataas na bilang ng mga pagyayanig dyan kahit na mahihina. So alisto pa rin tayo mga folks. And so far, wala tayong masyadong komento dahil kukunti pa lamang talaga at nakakalima pa lamang tayo na magnitude 4.0 pataas. So medyo alisto lamang tayo anytime dahil masyadong kalmado ang ating tectonic plates ngayon. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa araw ng Biyernes, August 8, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, August 8, 2025. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali sa ating report. Since maaraw at malinsangan pa rin tayo sa Metro Manila, pero magiging mas maulan sa may bandang Southern Luzon, Visayas at ilang bahagi sa Southern Mindanao. So ingat na lamang po at magdala ng payong anytime mga folks. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin yung pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.